Ang pagbitay sa buong bulsa. Isang madilim na kulungan sa loob ng Fort Santiago. Ang tatlong pare ay nakupo sa isang sulok na kwekwentuhan. Mga kapatid, narito na tayo, malaging pagbagas. Huwag kang mag-alala, Padre Gomez. Mamamatay man tayo, ang ating mga pangarap para sa bayan ay hindi mamamatay. Ama si Padre Burgos, ang ating sakripisyo sa bayan ay magiging inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Pumasok si Andres Bonifacio sa kulungan, nakasuot ng damit ng isang ordinaryong mamamayan. Mga padre, narito ako upang may makita ang aking pakikiramay. Ang pagkamatay ay isang malaking kawalan sa ating bayan. Ikaw ba si Andres Bonifacio? Oo, ang inyong mga aral ay nagbigay ng inspirasyon sa akin upang labanan ang mga malinamo. Alam ko may mga tulad mo na nagsusulipat para sa kalihan ng ating bayan. Ang inyong laban ay magiging patuloy. Pumasok sa kulungan ang mga sundalo. Mga pare, oras na para sa inyong pagbitay. Handa kami, sunod kayo sa amin. Mga traidor! Ang inyong kamatayan ay magiging babala sa lahat ng mga nag-isip na labanan ng Espanya. Huwag kayong matakot, ang inyong mga pangalan ay mananatiling makaupo ng puso ng mga Pilipino. Para sa bayan! Para sa kalayaan! Para sa aming mga anak! Ang inyong mga pangalan ay manatiling nakaukit sa kasaysayan. Ibinibita ang mga pan. Hindi ninyo kami malimutan, ang inyong sakripisyo ay magiging inspirasyon sa aming pakikimbaka. Ang pagkamatay ng inyong bulsa ay ni Rizal. Isang maliit na kubo sa isang layon sa Pilipinas. Si Jose ay nakupo sa isang mesa at nagsusulat ng isang aklat. Si Jose ay nakasandal sa kanyang mesa, nag-iisip. Alam natin gawin ang lahat para makatulong sa aming kababayan. Alam natin maging mga Pilipino. Si Jose ay tumitingin sa kanyang paligid. Nakikita ang mga taong nagsinusa. Anak, anong inisip mo? Ang mga gusto magsulat ng isang aklat na magpapakita ng katotohanan ng ating kalagayan. Alam kong kaya mo yan, anak. Madaling lang magsulat. Si Jose ay nagsusulat ng isang aklat na puno ng mga salita na nagpapakita ng mga pang-aabuso ng mga Espanyol. Kailangan ko ipamit sa mundo ang katotohanan. Kailangan natin maging mga Pilipino. Si Jose ay nagbabasa ng kanyang mga sulatin, kanyang mga kaibigan. Jose, magkakaibang mo, baka maulit ng Espanyol. Jose, ang iyong mga salita ay magbibigay inspirasyon sa mga Pilipino. Ang aklat ni Jose ay kumalat sa Pilipinas. Ang aklat ni Jose ay nagpapakita ng ating tunay na kalagayan. Ang aklat ni Jose bibigay sa atin ng inspirasyon para lumaban. Ang mga Pilipino ay nagsisimula, nagpagkalisa at magplano para sa paglayan. Si Jose ay hinanap ng mga Espanyol. Si Jose ay isang rebelde! Dapat siya parusahan! Si Jose ay nagtago, ngunit patuloy na pagsusulat. Ang mga aklat ni Jose ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga Pilipino. Hindi tayo susuko! Ang laban ng Jose ay magpapatuloy! Dahil sa propaganda ni Rizal, ay lalo naging mababayan ang mga Pilipino. Naghangat sila ng reforma katulad ng kalayaan sa pagsasalita at pagpapagpapag ng karapatang pantao ng Katipunan. Noong 1892, ang mga tao ay nagtatrabaho sa kanilang mga bukid. Ngunit nagdurusa sa kinapanas ng asel ng Espanyol. Si Andres Bonifacio ay nakupo sa kanyang maliit na kubo, nag-iisip. Hindi na kayo mga Pilipino pang-api ng Espanyol. Kailangan kumuha ng aksyon. Si Andres Bonifacio ay naglalakad sa palengke, nakikita ang mga taong nagdurusa. Wala na kayong pag-asa. Ang mga Espanyol ay masyadong malakas. Huwag tayong sumuko. Kailangan natin magkaisa at lumaban. Si Bonifacio ay nag-uusap kay Emilio Cinto at yung dato aliado sa sanglihim na pagkukulang. Kailangan natin magtatagilid sa man. Para magpapalayan ng ating bayan. Tama ka, Andres. Kailangan natin ng isang samahan ng maging sandigan ng mga Pilipino. Maging matulang tayo, magkakaisa tayo. Si Bonifacio, Cinto at Arellano ay nagtatag ng pagkulang sa isang lihim na seremonya.
Ang ating samahan ay tatawagin ng katipunan. Ang ating layunin ay kalayaan ng Pilipinas. Ang mga unang miyembro ng katipunan ay nagsisimula ang magparehisa at magplano para sa paglayan. Ang katipunan ay kumalat sa buong Pilipinas. Nagre-recruit ng mga miyembro sa mga lihim na katipunan. Ang katipunan ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Nakakunday ng kalayaan. Sumayo ko sa katipunan para magkaroon sa ating mga kapatid na Pilipino. Ang mga miyembro ng katipunan ay nagsisimula mag-ensayo ng pagkikipaglaban at naghahanda para sa revolusyon. Ang mga Espanyol ay nagsisimula mag-imbestiga sa mga Pilipino ay nagplano ng saan? Ang mga Espanyol ay nagsasagawa ng mga pag-aaresto at pagpapahirap sa mga suspect na miyembro ng katipunan. Si Bonifacio ay nagbibigay ng sa mga kapangyarihang talumpati sa mga miyembro ng katipunan. Hindi tayo susuko. Lalaban tayo hanggang makamit natin ang kalayaan. Ang ating masin sakripisyo hindi magiging walang kabuluhan. Ang mga miyembro ng katipunan ay nagpapakita ng kanilang lakas na loob at determinasyon sa paglaban sa mga Espanyol. Ang mga kababaihan ng katipunan ay nagpapakita ng kanilang suporta sa pamamagitan ng paggawa ng mga damit at pagbibigay ng pagkain sa mga rebelde. Hindi kami matatakot. Laban kami para sa aming mga anak at ng bayan. Ang mga miyembro ng katipunan ay nagpapatuloy sa kanilang pagkikibaka para sa kalayaan. Naghahanda para sa isang malaking pag-aalsa. Sigaw sa Bugad Daw. Bugad Daw, balintawak, Quezon City. Isang kubatan na puno ng mga punong kawayan at malubog. Ang mga taong bayan ay nalilipod sa Bugad Daw. May mga bulungan at ingat. Si Andres Bonifacio ay naglalakad sa Inonomin ako ang mga pangalan para sa pagkapangulo. Inonomin ako si Emilio Aguinaldo. Isa siyang mayani na nangyari sa labanan ng Imus at Alapan. nagpalakpakan ang mga tataan. Inonomin ako si Andres Bonifacio. Siya ang nagdagdag ng katipunan at nagdala sa atin sa revolusyon. Nagkaroon ng mga bulong-bulungan sa paligid. Sinimulan ang pagboto at maya-maya ay pinilang na ang mga balota. Si Emilio Aguinaldo ang nanalo bilang Pangulo. Nagpalakpakan muli ang mga taga-Magdalo. Tahimik, ngunit halatang nabibigatan siya. Kung ngayon ang hato ng karamihan, ako'y umayon. Ngayon halala naman para sa direktor ng interior. Muli, isinagawa ang halalan at nanalo si Bonifacio para sa desisyon. Inibay si Andres Bonifacio bilang Director ng Interior. Kailangan isang abogado para sa posisyon na yan. Hindi isang walang pinag-aralan. Nagulat ang mga tao. Dahang-dahang tinignan ni Bonifacio si Tirona. Puno ng galit at pagkadismaya. Daniel Garona! Ininsulto mo sa lahat! Ako'y isang nahalalang opisyal ng bayan na hindi mo ako papasusin! Hinugot ni Bonifacio ang kanyang revolver at ikinuto kay Tirona. Nagkagulo mga delegado at si Mariano Alberto Mayo upang tigilan ang solusyon. Maginawang tayo, Supremo, hindi ito ang oras para mag-away-away. Kailangan magkaisa tayo. Bilang Supremo ng katipunan, binabawi ko ang nangyaring halalan. Wala nang bisa ito. Lumabas si Bonifacio. Hawak pa rin ang kanyang revolver. Habang ang mga delegado ay nagkakagulo. Ito ang umpisa ng mas malaking alitan. Nagdilim ang eksena at narinig ang tunog ng nabibigat na hakbang ni Bonifacio. Ito ay ang katapusan ng konbensyon sa Tejeros. Isang makasaysayang pangyayari na naganap sa ating bansang Pilipinas. Ang konbensyon sa Tejeros ay isang halalan na kung saan
Squad. Charles Surrey IV bilang Batang Andres Bonifacio, Katipunero at kabilang din sa fighting squad. Anika Prinian bilang Verdugo, Pilipino, Espanyol, Katipunero, Sundalo, Delegado at kabilang sa fighting squad. Lijen Bolivar bilang Sundalo, Kababaihan, Delegado at kabilang sa fighting squad. General Vallespil bilang tagapangalaga ng titulo, Katipunero, Delegado at kabilang sa fighting squad. Francesca Pancho bilang Ginang Rizal, Katipunero at kabilang sa fighting squad. Nathan Monsaga bilang Sundalo, Mag-aaral, Diodato Adriano, Katipunero, Dr. Villa Valenzuela at Daniel Tirol. Princess Calaf bilang Pilipino, Katipunero, Paring Espanyol at kabilang sa firing squad. Caitlin Dorelia bilang Pilipino, Katipunero, kabilang sa fighting squad at delegado. Hyuna Jurado bilang Mariano Alvarez, Sundalo, Katipunero, Pilipino, kabilang sa fighting squad. Creation Sardoma bilang Pilipino, kababaihan at kabilang sa fighting squad. Chantal Carabines bilang Sundalo, Katipunero, Pilipino at kabilang sa fighting squad. Rafi Bafil bilang General Rafael D. Squerdo, Mag-aaral, Kababaihan, Katipunero at Kapitan General Wader. At ako nga pala si Lexus Briel Esrivera, ang inyong tagapagsalaysay. 1, 2. Maraming salamat po! Pananakop ng Espanya. Isa ng tsaka Espanya, hindi Espanyol. Ulit. 3, 2, 1, go.